Magandang araw mga kapatid. Isang magandang pagkakataon na naman upang tayo ay makatuklas ng isang kwento ng paglaban, katatagan, pagmamahal, pagtitiwala at pananampalataya dito sa Source of Strength. Malaking dagok para sa mga Pilipino ang pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa. Nagdulot ito ng takot at pangamba na sumubok sa katatagan ng bawat isa sa atin. Ngunit sa gitna ng dilim, marami pa rin ang nanalig, kumapit at nanampalataya sa Diyos na tayo ay kayang tulungan sa panahon ng pangangailangan. Ngayong araw, kilalanin natin si Christian at ang kwento ng kanyang negosyo, gayon din ang sa kung papaano niya hinarap ang pandemyang ito sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya. I'm Christian Espiritu, owner of Mashiketa. Dati po akong OFW sa South Korea. Kasi po, nung nasa Korea pa lang ako, napakahirap talaga ng maging empleyado. So, nangarap ako someday na maging boss or maging amo naman. Dahil bago pa lang akong nag-Korea, nagtitinda ako ng mga pandesal, tapos nagtitinda ako ng Tapsi, lugaw, mami. Then, ayun, nag-start akong mag-abroad. Nakapagtrabaho ako sa Korea. Then, nung nandun ako sa Korea, naisip ko na gusto kong magtayo ng Korean restaurant dahil yung mga trabaho ko doon is ganun din naman ng ginagawa ko. So, bakit hindi ko gawin dito sa Pilipinas? Nandun yung doubt na baka hindi tangkilikin ng tao kasi hindi alam yung pagkain. Pero sinabay ko dahil yung 2018, alam ko na patok sa mga kabataan. Kaya yun na rin yung nagtulak sa akin na magtayo ng Korean food. Yun, sobrang parang nakakatakot. Kasi, di ba, nag-focus ka sa lahat. Kumbaga, ando na yung lahat eh. Kumbaga, nando na siya. Tapos biglang sasabihin, magko-close kayo, hindi pwedeng mag-operate. Parang siya na rin yung buhay mo eh. Yun na yung buhay naming pamilya. Kumbaga, eto na eh. Tapos, nung sabi, lockdown, syempre parang gumuho yung lahat ng ambition namin tsaka yung goal namin. Yun nga po, sabi ko, ano ba yung pwede kong pagkakitaan? Kasi pagka tuloy-tuloy ito, kung matatagalan, mawawala yung mga pangarap na binuo naming pamilya. So, napakasakit nun. So, yun, hanggang sa naisip ko na tinapay ulit yung bumalik sa isip ko. Ang nagpunta ako ng Hopyaan, sa Hopya Tipas. Nagbenta ako dito sa tapat namin ng mga hopya. So dahil doon, sa tulong ng hopya, nakasurvive kami. So lahat talaga ng pwedeng pagkakitaan, ginawa ko para masurvive ko yung buhay ko. Kasi actually talagang eto na rin yung buhay ko, yung Mashiketa. Ang nagpalakas din sa akin ng loob, syempre unang-una si God, then yung family ko na kapit-bisig tayo, huwag tayo magbibitawan, tayo yung magkakasama. So, laban lang, ganyan. Kaya yon, lumakas yung loob ko. Pinilit namin, so kumikita naman kami. Hanggang sa, nag-operate ulit kami ng Mashiketa. Then, try namin yung delivery. Doon na kami nag-start mag-delivery. Hanggang sa naramdaman namin na okay naman pala. So, yun, nag-start na kami ng delivery. Isa pa po sa nagbigay sa akin ng lakas ng loob para kumbaga patuloy namin na ituloy yung laban ng Mashiketa is nakita ko rin syempre yung mga staff ko na dito lang din sila umaasa. So sabi ko, kung ititigil namin to, hindi lang yung ako yung mawawalan ng pangarap, pati sila. Syempre sabi ko, sige, nag-uusap-usap kami, nagkukwentuhan kami. Talagang parang magbabarkada, ganyan. Sabi niya, sige sir, laban lang yan, kaya natin yan. Hanggang sa yun, pagka nakakausap mo sila, syempre, pagsigad talaga yung unang kinausap mo, halos lahat na parang bibigyan kanya ng wisdom na parang lumawak yung kaisipan mo. Tapos makakatulong yung mga sasabihin sa'yo ng mga ibang taong nakakausap mo, nakakakwentuhan mo. Sa lahat po ng gustong magkaroon ng sariling business, tuloy nyo lang po yan. Maganda po yan. Bawat tao po kasi is nangangarap na maging boss din naman po someday. So, tuloy nyo lang po yan. At syempre, ang magbibigay po sa inyo ng power and wisdom is si God. Kung siya po yung makakausap nyo palagi, tutulungan niya po kayo kung paano nyo i-handle yung papasukin yung business. Alam ko pong maging mahirap. Kaya nung binabato sa akin yung time na hindi naman para pahirapan, kumbaga para siguro matrain ulit ako, baka nakakalimot ako di ba?
Kaya parang naging ano rin sa akin yun, isang magandang hamon din yung nangyari sa akin doon sa during pandemic. So parang bumalik lahat sa akin kung paano ka kikita. Kasi nung time na syempre kumikita na ako, stable yung kita, parang okay to, kumikita na ako dito, ganyan. Pero nung time na biglang nag-pandemic, nag-lockdown, so kailangan mo paano ka makakasurvive. Paano ka talaga makakasurvive. So yun, kailangan lang talaga, hindi ko naman sinabi na mahirap magaling, di ba? Kasi tayong mga mahihirap, kumbaga sanay sa hirap. As a business owner, sa akin po ang pinaka-importante is yung magdasal. Magdasal kasi po, dun sa pagdadasal natin, dun natin talaga makukuha yung kung ano yung hinihingi natin. Kahit kami sa umaga, before kami mag-start ng trabaho namin dito, talagang nag-start kami for prayers. So, yung prayers na yon, siya yung magbibigay sa iyo ng strength na makapag-serve sa mga tao ng masarap na pagkain. Siya rin yung magtuturo sa iyo kung paano mo ma-deliver sa customer yung mga pagkain na ihahanda mo para sa kanila. Tsaka paano mo sila mapapasaya. Ang kwento ni Christian ay isang inspirasyon, hindi lamang sa kapwa niya business entrepreneur, kundi pati na rin sa mga taong sinubok ng pandemya. Alalahanin natin na sa gitna ng dilim ay mayroong liwanag na nagsisilbing pag-asa para sa mga taong nananalig at patuloy na lumalapit sa Kanya. Tandaan na hindi hahayaan ng Panginoon ang mga pagsubok na ito kung hindi natin ito kayang lagpasan. Bagkus ito ay magsisilbing aral at higit sa lahat ay paalala na siyang Diyos na tagapagbigay ng biyaya para sa atin. Ayon nga sa Mateo 6:31 hanggang 34, Therefore, do not be anxious saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things. But your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. Magkita-kita po tayo hanggang sa susunod. Dito lamang sa ating programang Source of Strength. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.